x minus 2 squared over 49 plus y minus 4 squared over 25 equals 1. So ngayon guys, etong given natin is merong pair yung x and y kasi may parenthesis nga so may pair sila, di ba? So sa case na to guys, wala sa origin yung vertex natin. Gets yun? Kasi may number, di ba? So from here, pwede na natin kunin yung center. So yung center natin is ano? Anong LCD? Di tayo mag-graph tayo guys. Hindi mo kailangan ng LCD yan. Pag kailangan mo gamitin ng LCD yan kung magka-transform ka ng standard to general. Anyways, remember yung center is always HK siya. So which means yung HK to guys, yung H is associated with X, then yung K sa Y. Ibig sabihin yung H eto, kasi ito yung X na dito, diba? Then yung Y eto sa kabila. That's yun. So which means magpapalit lang yun ng sign. Kung minus magiging plus, kung minus magiging plus, kung plus magiging minus, and so on and so forth. So ayun, ibig sabihin kung negative to guys, magiging positive. Kung negative to, magiging positive din. Meron tayong center. Gets yun. Then meron tayong a squared. So remember, yung a squared, yung malaking number lagi. Meron tayong 49. Which means, eto is magiging, sagot. Tap naman guys. Ayaw nyo mag-tap. Hand ko na to guys. 7. So meron tayong b squared. That is yung 25. Nod lang talaga. That is 5. Hello. Gets natin yun gets yun. Then yung c squared natin, let's say a squared minus b squared. So magkakaroon tayo ng 49 minus 25, which is ano to guys? Yung 49 minus 25, ang hirap. Dali, sagot. That is 24. So kailangan natin i-square root yun both side, no, para makuha natin yung c. So ibig sabihin yung c natin, that is ano yung square root ng 24? 2 check x 6. May check yung 6 niya guys. So kung marunong ka mag-expand na ito guys, this is 4 times 6, diba? Perfect square yung 4. So labas natin yun as 2. Gets natin yun. So meron tayong C, meron tayong A, meron tayong B, meron tayong centers. So as for orientation guys, anong maging orientation ng graph mo? So sa orientation ng graph, remember kung sino yung pinakamalaking number sa A tsaka sa B natin, kung kanino under, yun yung magiging orientation ng graph. Sabihin kung yung number mo is 49, ito 25, so yung 49 yung malaking number, then under siya ng X, so horizontal yung graph. Sabihin pag ganito dapat. Gets yun? Gets yun? Napaka basic. So basic. So ito guys, graph na natin. So nasa quadrant 1 lang naman yung center. Sabihin palakihin natin sa quadrant 1. Yan. Gets yun. So yung center, no guys, basic lang. So 2, 4. So 1, 2, then 4 units. 1, 2, 3, 4. At marunong tayo mag-graph Ito magiging center natin. Then from the center, mag-move tayo ng 7 units from left to right kasi yung orientation nga ng graph natin is paiga, sabi nyo. So galing sa center, ito yon, mag-move ka ng 7 units. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Then ipapantay mo lang yung sa center mo.
Ito na yung vertex 1 natin. Then from the center, pantay mo lang yung dito. So 7 units din sa kabila. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So nandito dapat yung isang vertex natin. Hindi ka dito mag-i-start ng counting. Kumbaga kung nasaan yung vertex mo, ay yung center, doon ka mag-move. Dapat equal yung distance na ito guys, na dalawa. Anyways, so dahil pahiga, mamaya lagay natin yung paano kung paano kuha ng endpoints mamaya. Anyways, meron tayong B. So yung B natin, that is 5. So galing dito 5 units pababa tsaka pataas lang. So galing dito 1, 2, 3, 4, 5. Nandito yon. Align mo lang yung guys vertex naging circle. Hindi kasi pantay yung yung tawag dito, yung distance ng units. Basta ganyan yung tsura yan. Then 5 units din. So 1, 2, 3, 4, 5. Nagmukhang circle. Yung vertex to natin. Anyways, yung focus, ano to guys, pag in-approximate natin tong square root of 24, nasa pagitan yan ng square root of 16 tsaka square root of 25. So mostly nasa 4.8 or 9. 4.9 yata to. 4.9, 4.8. Top naman. 4.9 na lang. Okay na yun. Pag na-approximate. So sabi natin, yung eto, tsaka yung foci is collinear. So dito ka maglalagay. So 4 units yun. So 1, 2, 3, 4. Alas magiging 5 na siya. So nandito yung parte. Ito yung F1. Gets yun. Then 1, 2, 3, 4, 5. So nandito yung parte. Uy, thank you, Benny. Benny pala to guys eh. Ako rin, Benny Gods eh. Ay, hindi pala. Then, connect na lang natin yung focus, ay yung mga vertices. So, connect na lang natin yan guys. Kaso, magmumukha yata tong circle. Pero, kung alam nyo na yung paano to ginagraph. Ilang pantay yung pagkakaano ko eh. Nagmukha siyang circle. Hindi. Prakal. Conic section. Analytic geometry. So ayun na siya guys. So kung kukunin natin yung endpoints, madali lang naman. So para sa endpoints ng mga vertices natin tsaka ng foci. So remember guys, yung center natin is 2, 4, di ba? So doon tayo magbe-base. Ibig sabihin, kung meron tayong center that is 2, 4, kung kukunin natin yung vertices or yung endpoints ng vertices natin, so yung B natin kukunin natin. So remember, yung line ng point natin is horizontal, di ba? Pag ganito, horizontal. So ibig sabihin, kung horizontal guys, yung gumagalaw sa center is yung number 2 pag horizontal. Pag vertical naman, dito ka naman sa Y. Ganun mo siya gagawin. So ibig sabihin, magdadagdag ka dito tsaka bawas kung ano yung letter A mo. Kasi sa vertex tayo nag-move, di ba? Yung minamove natin yung A. So magkakaroon tayo ng 7. Dahil hindi naman gumalaw yung K natin, 4 pa rin yun. Gets yun, di ba? Sa vertex yon. So ibig sabihin meron tayong dalawang vertex. Ano yung dalawang vertex? Ano yung endpoints natin? Ano yung endpoints ng B1? Hindi ko kayo tinuturuan guys. Ano yung vertex 1 tsaka vertex 2 natin? Integers na lang yan. So magkakaroon tayo ng 5, 4. That's wrong. Nice try. That is 9, 4 yung una natin. Then yung vertex 2. Ellipse to guys, mukha lang circle.
negative 5, 4. So, ganun yung magiging endpoints natin. So, pag kinount natin to from the origin, so yung vertex magiging 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Then, 4 units upward. So, magiging 9, 4. Then, from here naman, so 1, 2, 3, 4, 5. Negative nandito. So, magiging 4. So, ganun siya nangyayari. Okay na tayo dun sa vertex. Punta tayo sa vertex. So, yung W natin, sabi natin, yung orientation ng graph, yung W, di ba, patayo. So, ibig sabihin, gumagalaw yung graph mo o yung point vertically. So, ibig sabihin, as is yung 2 natin, pero magkakaroon ka ng 4 plus minus yung B mo. So, yung B mo dito is 5. Gets yun. Kasi W nga eh. So, from here, gets na natin kung ano yung W1 tsaka W2. So, big sabihin, di naman gumalaw yung X. Pero magkakaroon ka dito ng 4 plus 5, which is, ang hirap, 9. Then, yung kabila naman, that's correct. That is 2 and negative. Ba't may negative 1? 4 minus 5, tama, negative 1. Ito na yung co-vertex natin. Kasi yun di siya negative 9 guys kasi 2 plus 7, ano yun, 4 plus 5, 9 yun, di ba? As for the endpoints ng focus, same process, di ba? Ito yung center mo. Nandito yung focus horizontal. So, big sabihin, gagalaw siya sa number 2. So, big sabihin, magkakaroon ka ng 2 plus minus yung square root of 24 or yung 2 square root of 6. Then, yung ano natin, yung y. Ayan. Ibig sabihin, magkakaroon ka nito. Okay lang yan guys, kung ganyan yung pagkakaano nyo. Parehas lang naman yun. Ano man lang yun eh, tawag dito. Kung paano mo niname yung points. Pero kung ngayon, edi gawin mo kung ano yung tinuturo ng teacher. Wala namang kaso sa akin yun. Hindi ko alam sa inyo. Sabig sabihin, pag hindi pwede masimplify na yun. Ito yung F1 natin. Then yung 2 minus the square root of 6. Then 4. Para sa F. Gets?